kapal ng araw po sa bawat isa. Good afternoon po. Amen. Tayo po'y tumayo na. Tayo po kasi mula na sa gawain ngayong hapon. Sino po dito ang mga awit ng puso natin ay pagpupuri at pagsamba ngayong hapon na ito? Sino dito yung may mga takot, may mga doubt pa, diba, na dahil sa problema ay nararamdaman natin. So ngayon, gawin natin na huwag natin hayaan na aalis tayo o uwi tayo na hindi natin nararamdaman ang presensya ng ating Diyos. Amen po ba? Go po natin yan ngayong hapon. Okay po? Ready na po ba tayo? Handa na tayo? Umpisa natin siyang palakpakan. Purihin natin ang Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Worship your name, God. Purihin ka sa purihin. Awitin natin ang awit ng puso. Tanging siya lang ang dapat maging sentro tuwing tayo lumising sa umaga. At sabi nga diba, every gift is a blessing. Tunay nga ang pagpapala ang iyaya ng naging sa ating Diyos. Pag-ibig sa umaga, naaalala ka. Nasasabi ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Pag-isip sa umaga, naalala ka. Sasabing ang puso, sasabing ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ang pangungusap mo. Ayaw ko, nagmula ng kapangyarihan mo. Ayaw ko, nagmula ng kabanalan mo. Jesus, pag-ilaban, awit sa sikat ko. Lakas ko ay nananalig sa'yo. Ayaw ko, nagmula ng kapangyarihan mo. Ayaw ko, nagmula ng kabanalan mo. Sino naman dito kapag manghihina, tapos kapag nag-pray tayo, ay bigla na lang yung pakiramdam natin ay nagiging sapat at higit pa sa Kanya. Amen?
So, sa mga lahat dito na nangangamba, na kung wala mang kawalan ba or something, takot po, isurrender natin sa Kanya. Amen? Pagkatiwala natin sa Kanya. Amen po ba yun? Tayo po umawin sa Kanya. Sige pa. Thank you, God, Jesus. Pinunulit ka namin. Nadakita. Hallelujah. Patuloy po tayo pumalakpak at umawag sa Buwanagas ng pagpapala. Amen. Dahil kayo dapat nangako. Nangako. Dahil sa pagpapala.
Hallelujah, Jesus. Awitin natin, wala kang katulad. Bigyan natin ang mag-aasayo. Damhin natin ang awitin na ito na isang panalangin na taus-puso. Ibigay natin sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kaya inarawan kadahilan mo. Kulang ang lahat ng kulang. Walang maging mga salita upang ilayan ang kabutihan mo. Tulad ng awit sa mundo.
Pastor Stanley for our opening prayer. Every kumpit at Diyo, ang maraming manang Diyos sa dakila. Salamat po sa hapon na ito na tinignan niyo po kayong mga anak para sa gawaan nito. Ikaw lamang po, Diyos, ipaintindi niyo po sa amin na alisin niyo po sa katauhan namin yung takot. At ipaintindi niyo sa amin na ikaw lamang ang Diyos na pinakamakapangyarihan na aming sasabayan pagpupurihan. Mula sa tanging pangalan ni Jesus, sa natin magsabi na Amen. Amen. Tayo po ng kamayan habang nahawig ang salamat. Salamat. Amen. Batiin nga natin ating mga katabi. Amen. Ha? Batiin natin ating mga katabi. Nahiyan na ba natin? Amen. Ayan. So, lahat tayo sa ating mga announcement. Sabay ito ngayong hapon. Every Sunday, mayroong Sunday school. 8:30 yan na-start. 9:30 naman ang ating morning service. Katulad ngayon po, sa Sunday afternoon nag-start ang 4 o'clock. And midweek service, ang ating midweek service Wednesday night ng 6:30 p.m. Kita-kita tayo dito. And music rehearsal every Saturday yan. Okay? So, may yung ikot-ikot, ayan. April 17, tapos na ng March. Bukas, tapos na ng March. No? So, tapos na siya. So, pang-apat na ng buwan ng taon ng April. April 17, save the date. Yes, communion na tayo next Sunday ng April 6 yan, April 6. Okay, communion po tayo ng hapon na gawain. And next, April 17, ang ating film showing. Ayan na. So, pwede tayo magdala ng pika-pika, popcorn, kung ano man. Makaka-relax sa'yo na nakaupo siya ng 1 hour. Diba? Yung iba, chocolate daw. Pwede share. Ayan. Okay? So, request yan. Para magkikisig, diba, habang pinapanood yun. So, syempre may drinks din. Okay? So, next naman, April 18. Sino na po yung mga nag-like and share ng ating mga announcements sa ating page? Kita natin yung mga speakers on April 18. Ayan. So, ilan na lang yung kulang? Sige, sino yung mga ano? Kompleto na, sige man yung day pa Isa na lang, di ba? Isa na lang ang kulang. So, patagan natin bukas. Tingnan natin kung bukas yan, anong oras, di ba? So, sabi nga nila, bakit hindi sunod-sunod yan? Siyempre, kailangan ma-surprise tayo, di ba? Sino-surprise ito kahapon? Amen! Min talaga yun. Men talaga siya, hindi siya women. So, April 17, 7 p.m. po yun. Save the date po yan, save the time. Note the time. Then, April 18, 5 p.m. po tayo dito. Narito, okay? Friday po yan. And next,
May naman, May 9 to 11, Friday, Saturday, Sunday, ang ating 9th anniversary celebration. Okay, so mag-invite pa tayo, mag-invite tayo ng ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kamag-anak, mga klase kaibigan. No? So, magsiksikan tayo dito. Okay, then June 14 last ay second sports day natin. Alas 8, magkita-kita ang Team Belgium, Team Badminton at Team Basketball. Okay, sa court na tayo diretso. O kasi Team Benjamin last year so, mawala itong aking pagka may baptism na. Okay, so, maghanap pa tayo, mag-invite tayo. So, kailangan every year meron tayong pinababaptize. May na-offer tayo kay Lord. Okay? So, yung ating mga announcement, pabalita ngayong hapon, ay dadako na tayo sa pasalamat. Kanina, may isang lalaki, may isang babae na pinagpala ng Diyos. At naniwala naman ako ngayong hapon ay meron din. Diba? So, sino po ang nais mauna at maghayag ng kabutihan ng Diyos? Sino po? Ayan, palapakan po natin ng Diyos habang nabalapit si Sister Rachel. Palapakan po natin ng Diyos. Magpalang hapon po sa bawat isa. Tunay nga po na pinagpalang bawat isa sa atin kasi nakakilala, unang-una nakakilala po tayo sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Itong last week, hospital po yung baby namin. Nagkaroon po siya ng pneumonia. So, yung pneumonia na may kasabay pa ang allergy. Talagang yung buong katawan niya, may allergy siya. So, ang pinagtatakahan lang namin kasi hindi siya nawawala ng gana kumain, tsaka malikot pa rin siya. Tapos hindi rin siya nangangati. May allergy siya pero hindi siya nangangati. So parang doon pa lang, thankful na talaga kami kay God kasi kahit na ganun yung nangyayari, meron pa rin siyang comfort na binibigay dun sa anak namin. So parang protected na talaga siya kasi na-diagnose siya ng ganun. Ang hindi lang kasi nawawala sa kanya yung ubo tsaka sa kanya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng partner ng husband na ayun yung nagpapalakas sa akin. Kasi yung na-hospital yung baby namin, nag-breakdown na naman kasi. Nag-breakdown na naman ako, so sabi niya sa akin, ba't ka umiiyak? Sabi niya sa akin. Ano lang siya nandun lang siya, nakatayo. Kasi tanong niya, iyak na ako ng iyak, ba't daw umiiyak? Lagi niya sinasabi na wala ka bang tiwala sa kanya. So, biglang sa isip ko na, nga naman, ba't umiiyak ako? Parang nagkaroon ako ng doubt sa kanya. So, simula nung sinabi niya sa akin yun, hindi na ako umiiyak. So, nagkaroon ng time na bumaba yung oxygen level ng baby namin. So, nung time na yun, hindi na ako umiiyak noon kasi nabunuhay niya nga, nagsabuntong hininga ko pero talagang winorship ko na lang si Lord, winorship namin si Lord. Kasi naniniwala kami na kahit ganun yung mangyari, hindi niya pa rin kami pababayaan. Kasi sa umpisa pa lang, hindi na talaga niya kami pinabayaan. Na-testimony naman na nung husband ko na yung nangyari sa amin sa hospital. Nagpapasalamat ko sa kanya kasi kahit ganun yung nangyari, yung inasay ng mga doktor, from 7 Friday to work kami, ang daming doktor na pumupunta sa kanya. Meron pang pinatawag sa kanya na allergologist, gano'n. Ang dami na pumupunta na doktor na para i-check siya. Ang pinagtatakaan talaga nila, may rashes siya, pero hindi siya nangangati. Hindi siya nagsusuka, hindi siya nawawala ng gana. So, sobrang salamat sa Panginoon kasi yung problema na yun, ibinigay niya, pero lalo pa niyang pinapatatag yung faith namin. Lagi po namin sinasabi na mas malakas yung kaaway, pero mas malakas si Lord sa kanya. Mas malaki ang Diyos natin. Sa kanya po ang papuri at pasasalamat. Salamat at naalaya. Amen. So, dami talaga yung pag-ano. Ayan, ito naman pinagpa. Palapakan po natin habang wala si Sister Banji. Hindi sila nakakon mga kapatid. Magpapasalamat lang po ako sa Diyos ng mga nagdampugin ko. Gusto ko pasalamat mga nakaraang kaso. Nagbisita tayo, naiyak.
Pero ngayon, kailangan ko talaga magpasalamat sa Diyos. Kasi po, yung mga nagdaang linggo po, nagpa-laboratory po ako kasi nagkasakit din po ako, halos 2 linggo. Tapos po yung laboratory ko, awa po naman ng Diyos, malinis daw po yung laman loob ko. Ang ano po, ang isang lang sa akin yung time na yun yung bulsa ko. So, kaya po, pasalamat po ako sa Diyos. Kahit pa paano po, hindi niya po kami pinababayaan. At ano po mga pagsusunod na dumarating, ay nalalagpasan din po namin sa tulong ng Diyos. Maraming salamat po sa Diyos. Amen. Women's month talaga, no? Sige, sino ako? Last. Doms, salamat ka na. Kala ko mo Parang wala akong narinig pa doon. Kumakain ko na. Best yun na. Sige, sige. Sino ba? gusto mo, yun yung pangalan nito. Meron pa ba? Meron pa po ba? Sige. Wala na. Ayan si Mami Jo. Amen. Women's nga eh. Gusto ko rin po magpasalamat para sa nakaraang linggo, yung nakalipas na linggo po na nagdaan. Yun nga po din po namin, actually naikwento ko na po yung tungkol po din sa kukuhanin namin na bahay po sa Bataan. Salamat po dahil nakarating po kami doon na maayos, ligtas. First time ko po magmotor ng napakahaba. Para makatipid po kami, nagmotor na lang po kami dalawa ni partner para mapuntahan po yun. Sobrang layo po actually, pero salamat po sa Panginoon, sa paggabay niya sa amin. And manifesting din po ako talaga na sana po makuha namin yun. Hindi man po namin siya matirahan kasi nandito po sa Manila yung trabaho, lahat-lahat po nandito na. Pero sana po makuha namin, sabi nga ni Pastor, kahit bakasyonan lang po. Uy, bakasyonan. Sana all. Kung hindi man po, hindi man po, investment na lang po na masasabi. Yun. So, kung loloobin po ng Panginoon, sana po makuha namin siya and sana po madala namin kayo doon. Kasi maganda po doon talaga. Tara na. Tahimik po doon, tsaka malapit talaga sa dagat, sa liwang hangin. So, sana po magkaroon din tayo ng if ever ng GeoWMC. Kasi napakatahimik po doon eh, parang wala kang makikita ng... Yun po. Yun lang po eh, muli po sa Diyos ang kapurihan. Thank you. Amen. So, tatlong kababaihan. Sige po. May habol ba? Sige, palakpakan po natin ng Diyos sa pagtulak si Sister Rose. Pwede po tayo, bigyan natin, syempre. Ako yung pagkakaroon mo, syempre, everyday. Dapat magpasalamat tayo sa Panginoon na dapat may mga ipagpapasalamat tayo sa Panginoon. Kaya na lang po kahapon, kasi may meeting kami dun sa restaurant ng anak ng boss namin. Tapos may dumating din doon na customer na apat. Tapos yun, syempre yung agency manager namin, talagang magaling yung sa recruitment. Tapos yun, na-convince namin yung apat, mga ano sila, Jehovah's Witnesses. Pero yung mga age ano din natin sila, 55, sa 60 na. Pero ano sila, may mga network sila. Kaya, purihin ko ang Panginoon kasi yung mga maliit na bagay na gano'n, pinagpapagsalamat sa Panginoon kasi talagang ano siya, mabuti. Yun din yung bawat ano ni Pastor, yung doctors niya, ano talaga, magugulat din sa kanya. Tapos ano, mabuti talaga ang Panginoon na kaya nung sinabi ng Pastor Stanley, may ginagamit talaga si Lord na instrument, kasi di ba nga, kung delikala lang tayo ni God, instrument na buti, di ba? Kumbaga talagang bibigyan din tayo ng wisdom ni God kung ano yung mga sa araw-araw natin mga gagawin. Kaya, everyday po talaga dapat may pasasalamat sa Panginoon.
Yung ibang kabaihan, next na ha. So, okay. So, ako na tayo sa tumigay. Diyan sa likod natin, meron tayo and offers envelope. Ibigay natin sa sleeve yung date, today, name natin. So, next naman yung mga ibibigay ka po. Tithes offering, love gift, pledges, or others. And so, yan, prayer requests. No? So, lumarami na. Diba? Lumarami na ang prayer warrior. Dapat, I believe na dapat lahat tayo prayer warriors. Okay, so, hindi ko na magpapagalimpan. Challenge tayo ni Pastor Joey. Pakapakan pa natin ang Diyos. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa aking mga kapatiran dyan ang nagpapala. Sana all. Sana makarating kami doon sa bataan. Sarap doon. Hallelujah. Glory to God. Kapag yung anak natin ang hihingi ng pera o di kaya anumang bagay, minsan nire-reduce natin. Amen? Hallelujah. Kasi minsan yung mga anak natin kapag humihingi ng mga bagay-bagay, mula sa atin bilang magulang, minsan yung bibili nilang mga bagay-bagay, minsan walang kwenta, walang halaga. So tayo mga magulang, kapag tayo po ay hinihingi ang ating mga magulang, tinatanong kasalaga natin, saan mo gagamitin yung pera? Diba? Hallelujah. Kasi ayaw natin ang ating mga anak, hallelujah, ay kailang pera o pera bibigyan natin sa kanila ay mapupunta sa walang halagang bagay. Amen? Ayan, babasahin po ako rito sa Mateo 6:7, talatang 7 hanggang 12. Ang sabi po rito, humingi kayo at kayo bibigyan, pumanap kayo at kayo makakatampo, pumatok kayo at kayo pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatampo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya ay humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya ay humihingi ng isda? Kung kayong masama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na sa langit, bibigyan niya ng mabuting bagay at sino mang humihingi sa Kanya? Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. So balikan natin dito yung sinabi sa ganyan. Kung kayong masama, tayo po tinutukoy doon, tayong mga tao. Hindi tuloy-tuloy na masama. Amen? Kung kayong masama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya inyong Ama na sa langit, bibigyan niya ng mabuting bagay ang sino mang humingi sa Kanya. Ang ibig sabihin po ng talatang ito, kung tayong mga tao na nagkakasala, hallelujah, ay gumagawa ng mabuti para sa ating mga anak, gaano pa kaya yung Diyos na nasa langit. Amen? Kapag tayo po ay humingi, bibigyan niya tayo. Amen? According to His glory, according to His riches in glory. Amen? Kaya, yung mga magulang na kapag humihingi ng pera yung kanilang mga anak, ibinibigay nila yung tama, yung mabuti. Ang sabi rito, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya humihingi ng isda? Ibig sabihin dito, kapag nagbigay yung mga magulang para sa ipagbubuti ng anak nila, hindi para sa ikasasama. Ganun din ang ating Diyos na sinasamba. Kapag siya po ay nagbigay sa atin, kapag humihingi po tayo, hindi niya tayo bibigyan ng ahas, hallelujah, o ng bato. Kundi bibigyan niya tayo ng mga bagay na kung saan karapat dapat para sa ating pangangailangan. Amen? Ang sabi ko sa Biblia, siksik, kriblig, at nag-uumapaw ang ibibigay ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo pinaiintindihan. Amen? Pagkamagmisan, ang tao, ulit siya hindi lang isang palagi na hindi tapat sa Diyos. Pero kailangan ang Diyos ay nanatiling tapat sa mga tao, lalong-lalo na sa mga anak niya na patuloy na nagiging tapat sa pagbibigay. Amen? Hallelujah. Kasi alam niyo po yung hindi naman sukatan yung pagbibigay, no? Para tayo pagpalain. Kung bakit tayo nagbibigay? Dahil tayo ay ligtas na. Amen? Hallelujah. Dahil sa ating pananampalataya sa Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos na maging matapat sa magitan ng pagbibigay.
Amen. Diyan po tayo sinusubok ng Diyos. Hallelujah. Diyan po sinusubok yung ating pananampalataya kung gaano tayo katapat sa pagbibigay. Kaya ngayong hapon ay gusto kong hamunin ang bawat isa na tayo po ay patuloy na sumuporta sa pangangailangan ng iglesia. Hallelujah. Sapagkat kung papansinin niyo po, marami po tayong mga pangangailangan sa loob ng iglesia na dapat nating mabili. Amen. Hallelujah. Lalo na malapit ng summer. Hallelujah. Nasira yung isang electric pan natin. Pero God will provide sa mga bagay na yan. Ating amplifier, kung saan para sa ating vocal. Hallelujah. Magkaroon ng individual na gamit. Para nung sa gayon ay ating pong church, maganda po yung tutugan. Amen. Hallelujah. Kaya tinatawagan ko po yung mga usher. Hallelujah. Glory to God. Awitin mo natin. At ilang magbigay. Sabi ko, higit manalangin. Lord, salamat po, Lord, sa hawak nito, Lord, sa magandang panahon, Lord, para sa pakikinig ng salita niyo, Lord. Lord, magpasalamat ako sa mga tao na narito, Lord, sa pagiging ng Diyos sa pagpunta nila dito, Lord. Lord, magpasalamat po sa nagbigay ng opening, Lord, sa hindi nagbigay, Lord. Gabay niyo po sila sa kahit anumang bagay ng mga kasama sa kanila, Lord. In Jesus' name, say amen. Amen.
Pagpalang hapon sa bawat isa. Handa na ba kayo? Game na. Ang bansa natin ay nahahati dahil sa controversial na nangyayari. At ngayon, sikat na sikat ngayon yung salitang ICC. Sana sumikat din yung salitang magsisi. Okay. 2018 o 2018 ay nag-withdraw tayo sa ICC, sa jurisdiction ng ICC. 2019 naging effective yung ating yung pag-withdraw natin bilang isang bansa sa panahon nito ni Duterte. Ngayon ay sikat na sikat ngayon ang salitang ito. Dahil sa nangyayari ngayon sa panahon natin sa ating bansa ay isang banda at least sumisikat tayo. Dahil dito sa pangyayaring ito ay sikat ang Pilipinas. Internationally, tayo ay laman ng balita. Pero hindi po ako proud dahil sabi ko nga ay nakahagi yung ating bansa. Wala po akong pinapaligan dito. Ang puti ay puti, ang itim ay itim. Ang mali ay mali. Ang tama ay dapat purihin. Dapat itaas. Dahil katunayan yan, isa po ako sa bumoto sa ating presidente, kay Bongbong Marcos. Kasi ang kanilang ang tawag doon, yung kanilang plataforma ay unity and continuity. Kaya tinanggap ko yun, maganda. Ang ibig sabihin nun, pagkakaisa at pagpatuloy ng ginawa na proyekto ng dating administrasyon. So maganda yung layunin, pero parang hindi yung nangyayari ngayon. Okay? Parang pakiramdam ko, nabudol ako. Ako lang ba nabudol, Pilipinas? Marami tayo nabudol. Pasensya na po kayo. Pero kaya nasa mangaral sa paksang ito, the importance of ICC in the Christian life. Pag sinabing ICC, hindi naman yung tumutukoy sa International Criminal Court. Tumutukoy din yan sa International Chamber of Commerce, ICC. Tumutukoy din yan sa ICC Profile International Color Consortium. Integrated Circuit Card, a type of smart card with an embedded microchip used in telecommunication and banking. Pang-apat, internal corruption control, sabihin ng ICC. At pinag-usapan naman sa church, simbahan, dito tinatawag na International Church of Christ o International Christian Center. Kaya hindi lamang po ibig sabihin niya na International Criminal Court, maraming kahulugan niyan, yung ICC. Lumabas lang ito dahil sikat na sikat niya. Kaya nung sinabi ko, hindi po kumangaral sa paksang International Criminal Court. Ako po ay mangaral sa paksang yung acronym na ICC. Ayon sa Biblia, yan po ay natawag na integrity, commitment, and compassion. Kaya tinawag ko po siyang the importance of the importance of ICC in the Christian life.
Sa Micah chapter 6 verse 8, sa ating mga pagbabasa. Okay, hindi ba? Sige, pakibasa nga, hindi ako makalingon eh. Bali next week, meron na yan tayong mag-dito monitor. Di ba meron na, sir? Meron na? Madalin daw kung ikaw man yun. Meron na eh. Kasi ang hirap umikot eh. No? Saka sayang pag umikot ka, mawala ka sa camera. Sabi ko sa anak kanina, ilan nyo nga, baka wala akong make-up eh. Harap ko sa camera. Patawanan lang naman ng mga anak ko. Micah 6:8. Sige, basa. Kanyang ipinakilala sa inyo, o tao, kung ano ang mabuti, at ano ang hinihingi ng Panginoon sa inyo. Kundi gumawa ng may kaganapan, at ibigin ang kaawaan, at lumakad ng may kapabaan. So, nakikita mo dyan yung tatlo, no? Sa NIV version, He has shown you, a mortal, what is good, and what does the Lord require of you. Sabi niya, to act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. So, alam niyo po sa panahon natin ngayon, tayo ay naharap sa isang panahon na mapanganib. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 4, sabi niya, datapwat, alamin mo ito sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapanganib. This know also that in the last days, perilous times shall come. Sa 3, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti. Without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Mga lilo, sabi niya. Sa English niyang traitors, mga traidor. Heady, high-minded. Sinabing heady, yung po ito tawag na ano, na matigas ang ulo. Stubborn. Yeah, stubborn. Lovers of pleasure more than lovers of God. Yan po yung panahon natin ngayon. Kaya, hindi po nakakapagtaka sa panahon natin ngayon, kapag ang isang leader ay hindi mananampalataya, yan ay magiging corrupt. Kung isang leader ay hindi walang takot sa Diyos, yan ay gagawa ng kalikuan. Yan ay magnanakaw. Sa mundo ngayon, ang pamumuhay na nakalulugod sa Diyos ay nagtigit sa pangailangan ng salita o pagsasabi sa kanyang sarili, ako ay naglilingkod sa Diyos. Ang ibig sabihin, yan ay nakikita sa isip, sa salita, at sa gawa. No, kaya mag-iingat po tayo dun sa mga ibuboto natin sa dating na halalan. Tayo po ay maging mapagmasid. Yung mga nagsasalita ng mga politiko na ginagamit nila yung kanilang galing sa pagsalita para puminsin tayo. Alalahanin nyo, Pilipinas, nabudol na tayo. Panahon naman ngayon, bumawi tayo. Amen. Number 1, sa ICC, na kailangan ng mga Kristiyano, lalo sa panahon ito, ay yung salitang integrity. Living a life of honesty and righteousness. Yun ang ibig sabihin ng definition niya. Pagdating sa biblical definition, mas gusto ko sa biblical definition. Sabi diyan, integrity from a biblical perspective refers to living a life of honesty, moral uprightness, and consistency. Ito yung gusto ko. In one's word and action. Ang ibig sabihin, mayroong isang salita at yung kanyang sinasalita ay kanyang ginagawa. Yan po ang ibig sabihin ng integrity. Amen? Amen. Hindi po yun habang sinasabi natin na
hindi tayo nakikipag-cooperate sa ICC, pero sa ilalim ay nakikipag-usap tayo. Wala mong integrity doon. Pag sinabi mong hindi, sabi ng Biblia, ang hindi, ang oo. Kaya kailangan natin ngayon mga Kristiyanong mayroong integrity. Mga Pilipino na mayroong integrity. Kaya isa ito sa mga number 1 na karakter ng isang politiko na dapat nating iboto. Wala ba kung mabanggitin pangalan? Maliban sa distrikto. Hindi na. Maghanap tayo ng mga leader na mayroong integrity. Mayroong isang salita. At yung kanyang salita, yung kanyang sinasabi, ay kanyang ginagawa. Okay? Huwag po tayong kumuha ng mga religyoso, ng mga pariseyo. O, yung mga Koreano. May katabi ako pariseyo. Kaya mahalaga ang integrity sa panahon natin ngayon. Sa panahon na ang tao ay lumalayo sa Diyos, at sa panahon na ang tao ay hindi na mahalaga sa kanila ang katapatan at ang kabanalan. Ipakita natin bilang mga manampalataya na mayroon pa rin mga tao na nabubuhay na mayroong integridad. At magsisimula yun sa iyo. Lalong-lalo na sa iyo na isang mananampalataya ni Kristo. Lalong-lalo na sa iyo na isang mananampalataya at manggagawa ni Kristo. Amen? Doon sa mga pastor na tumatakbo sa halalan na ito, mga Kristiyano, huwag nyo na iboto. Pag hindi mag-resign sa pagpapastor, nasisira ang kaharian ng Diyos, nasisira ang iglesia. Dahil ginagamit nila na sinasamantala nila yung kanilang kasikatan sa pagiging pastor nila para makahikayat sila ng mga tao. Walang integridad. Okay? Kaya wala akong pastor na ibuboto. Kung may nalaman akong pastor na kandidato, wala akong ibubotong pastor o dating pastor. Ito ay hindi natitinag na pangako sa paggawa ng tama kahit na walang nakamasid, kahit wala nakakita, ginagawa niya kung ano ang tama. Kung ano yung sinasabi niya, ay totoo sa kanyang buhay. Alisin na po natin yung mga nakaraan na meron tayong mga sinasabi pero hindi yun ang ating ginagawa. Pag sinabi natin tayo ay namumuhay sa kalooban ng Diyos, dapat totoo. Kasi hindi lamang tayo nagsasabi niya sa ating kapwa, nakakita sa atin, merong Diyos na nakatingin sa atin. Bilang mga Kristiyano, kaya mahalaga sa mga Kristiyano na merong integridad. Alam nyo, hanggang ngayon, sa iglesia ito, after pan ako sa mga manampalataya, sa mga disciple, lalo na sa mga pastor, na merong integrity. Sabi sa verse 9 ng Proverbs chapter 10, whoever walks in integrity walks securely, but he walks his ways crooked will be found out. Siyang lumalakad na matuwid ay lumalakad na tiwasay, ngunit siyang sumisira ng kanyang malakad ay makikilala. Parang sa ibang sabi niya ay malalantad. Proverbs chapter 11 verse 3, the integrity of the upright will guide them, but the perversity of the unfaithful will destroy them. Yan natin sa Hebrew and Greek na salita na pinagmula ng salitang integrity. Sa Hebrew word, ang ginamit na salita ay tamim. Yan, tamim. Hindi po tanim, tamim. Yan. Hindi ko pumabasa yun. Yung merong open and close. Kasi hindi ko po Hebrew. Complete, blameless, whole, or pure. Yun ang ibig sabihin ng integrity sa Hebrew. Sabi sa Genesis chapter 17 verse 1, and when Abraham was 90 years old and 99 years old, the Lord appeared to Abraham
and said unto him, I am the Almighty God, walk before me, and be thou perfect. Ang ibig sabihin ng integrity sa Hebrew ay perfect. No? Perfecto. Walang bahid. Sabi ko nga, pag sinabi niya, ay ginagawa niya. Sa Greek naman, sa New Testament term, ang ginamit na salita ay ikakos. Ikakos. O harplos. Harplos. Use meaning innocent, pure, or sincere. Inosente, dalisay, o tapat. Yan pong ibig sabihin niya sa Greek word. Sabi sa Hebrew chapter 7 verse 26, for such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens. Matthew chapter 6 verse 22, the light of body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Pangalawa, biblical characteristics of integrity. Una, honesty and truthfulness. Yan po ang nasabi ng Biblia. Yung Proverbs chapter 12 verse 22, ang mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang mga gumagawa ng tapat o may integridad ay kanyang kaluguran. Ay yung salitang kaluguran taka sa biblical, yan ang sabihin niyan ay honesty and truthfulness. Pangalawa, moral uprightness. Yung pagkamatuwid, yung pagiging matuwid ng isang tao. Pag ang tao ay mayroong integridad, yan ay lumalakad sa katuwiran at hindi lumalakad sa kalikuan. Psalms chapter 25 verse 21, naway ingatan ako ng katapatan at katuwiran sapagkat naghihintay ako sa iyo. My integrity and uprightness preserve me, for I wait for you. Yung integridad, yan ang mag-iingat sa iyo. Sabi niya na sa napakinggan ko, yung salitang tapat, ay balik-balik ta rin yan, tapat pa rin yan. Kaya walang dapat katakutan ng isang tao kapag siya ay tapat. Kapag meron siyang integridad. At ito ay, naniniwala ako, meron pa doon sa panahon natin ngayon. Makikita mo yan sa loob ng iglesia. Naintindihan ko na ito lamang ay pwede mo makita sa mga manampalataya. No? Mga manampalataya na mayroong integridad. At pangatlo, nakahulugan sa Biblia, o karakteristik niya, consistency in character. Proverbs chapter 10 verse 9, lumalakad at iwasay. O siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad at iwasay. Ngunit siyang sumisira ng kanyang lakad ay makikilala. Umahaya. Mayroong consistency. Hindi yung katapatan mo ngayon, bukas ay wala na. Yung sinabi mo ngayon, bukas ay iba na. Dapat may consistency. Kaya pag sinabi mo, hindi tayo papayag na pakialaman tayo ng ICC, dapat totoo nga yun. Pero alala ko ng gigil, nung pangunahan niya ni Amy Marcos, yung kanyang committee, para imbestigahan yung pagkakadala ng dating presidente sa ibang bansa, ay lumitaw na habang sinasabi ng presidente na hindi tayo wala tayong jurisdiction sa atin ng ICC, eh hindi tayo makikipagtulungan, sa likod pala niyo na nakikipag-usap ng malaki. Diba? Nakakalungkot yun. Malaman mo pa sa kapatid niya, sa pamumuno ng kapatid niya. Walang integrity. Okay? Pangapat, accountability to God.
Inaari niya lagi na meron siyang laging pananagutan sa Diyos. Kaya yung pagkakasala mo, yung ginagawang pagkakamali, kapag meron kang integridad, iniisip mo yan, hindi na magkakasala ka sa tao, kundi iniisip mo yan, dahil magkakasala ka sa Diyos. Alala niyo si Joseph? Si Joseph, araw-araw siyang pinutokso ni Mrs. Potiphar. Ano sagot ni Joseph? Paano kung magagawa ang kasalanan ito? Ay isang malaking kasalanan sa asawa mo na aking amo at isang malaking kasalanan sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Ito yung mga taong may integrity. Kaya kahit wala nakatingin dyan, yung mga pati, alam niyo po, natutunan ko sa pag-ministry, dadaan ka sa proseso. Dadaan ka sa iba't ibang pagsubok. Alam niyo po, bago po ako nag-ministry ng full-time, nag-pastor, dumaan po ako sa iba't ibang pagsubok. Dumaan ako sa pagsubok sa pera. Ito pala ba ganyan? Kasi pariya lang yung pala. Dumaan ako sa pagsubok sa babae. Wala naman yung misis yan. Kwento ko naman kay misis yan. Kwento ko ba lahat, ma? 4 lang naman yun, di ba? Well, so, dadaan ka. Pag meron kang integrity, mga kapatid, kahit walang nakatingin sa'yo, kasi alam mo may Diyos na nakatingin sa'yo, hindi mo yun papasukin, hindi mo yun gagawin. Amen? Ayan, amen daw. Narinig mo yun. Narinig mo yun, narinig mo yan. Nag-amen yung katabi mo, ha? Narinig mo, ha? Ayan. Colossians chapter 3, verse 23 hanggang 24. Ano man ang inyong gawin, gawin ninyo ng buong puso. Gaya ng para sa Panginoon at hindi para sa mga tao. Ang tao na mayroong integrity, lagi niyang iniisip, lahat ng kanyang ginagawa ay magbibigay sulit siya sa Diyos. Maaaring hindi siya makita ng tao, alam niya, kitang-kita siya ng Diyos. Kaya natuwa nga ako dito sa mga disciple dito. Pag meron silang ginagawang mali, konbiktado. Maraming mga dahilan, hindi nagpapakita. Isang banda yun, natutuwa ko sa inyo. Kasi ibig sabihin yan, nabibuild sa inyo yung integrity. Hindi kayo mga pariseyo. Yung iba, nagkakasala na, mga simbahan, mga laking simbahan, nagkakasala na. Alam mo kung sino pa rin matuwid. No? Kung makapagpayo, kung makapagsalita, pero namubuhay sa kasalanan. Amen? Diba? Diba totoo yan? Nangyayari yan? Ano yung mga laking simbahan, yung labas-pasok ng tao? Salamat may local church. Ang local church, magkakilala tayong lahat. Yun po yung advantage ng local church. Maganda lang, nangalagal dito, yung mga ngalan pa doon. Faithfulness, panglima, faithfulness in small things. Katapatan sa maliliit na mga bagay. Ayan yung mga taong may integrity. Sabi sa Luke chapter 16 verse 10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Sino man daw mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pwedeng pagkatiwalaan sa malaking bagay. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano ka mapagkatiwalaan ng malaking bagay? Amen? Yun ang ibig sabihin yun. Kaya pag ikaw ay napapagkatiwalaan sa maliit na bagay, ibig sabihin lamang yan, meron ka ng integrity. Kailangan ka ng kaharian ng Diyos. Kailangan ka ng Kristyanismo, kailangan ka ng Pilipino. Kasi meron kang integrity. Kaya doon sa mga Kristiyano, mga mananampalataya na lumalakad sa katuwiran, sa katapatan, sa Diyos, huwag kayong matakot. Tumakbo kayo sa politika. Pero pagka pastor na kayo, huwag na. Kaya lalo yung mga professional natin, ng mga Kristiyano, tumakbo kayo. Kayo ang kailangan namin. Ayaw na namin ng mga religyoso. No? Puro mga sinungaling. Puro mga ngako. Tapos magpapayaman lang naman. Yung sinasabi niya sa harapan, iba yung ginagawa sa likuran. Ang kailangan namin ngayon sa bansang Pilipinas ay mga Kristiyanong, mga profesional. Huwag kayo matakot. Tumakbo kayo.
Eh ngayon, ang hirap bumoto ngayon. Sino ba kayo matino ngayon? Ayoko na kayo maniwala dun sa lesser evil. Ano sinabi ng JL? Iboto nyo yung mga lesser evil. Lesser evil na pumasok sa politika, naging malaking demonyo. Dapat yung may mga integrity. Okay? Amen. Nandiyan po ba kayo? Amen. Hindi ko mag-email lang sa video eh. Panalangin natin mga kapatid, ang Pilipinas ay pangunahan ng mga leader na may takot sa Diyos. Hindi yung ginagamit yung Kristyanismo, hindi yung ginagamit yung popularity ng Kristyanismo para sumikat sila. Para hindi sila mawala sa posisyon nila. No? Ano ba nagtulong sa inyo ng sibak? Dahil kung binoboto yan sa party list. Ano bang nagtulong sa inyo yan? Sibak kayo sa trabaho ninyo? Ano? Sibak kayo sa ano? Ano ko, ba't ganito ko ngayon? Nasiliyap yung puso ko bilang Kristiyano Pilipino. Marami akong gustong sabihin, pinipigilan ko lang sa... Wala na tayong kalayaan. Amen. Tapos mo na yung pas. Wag pas. Bali, huwag ko na lang tumumaya. Kalma ka lang. Okay. Biblical example ng integrity. Nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Amen. Naalala niyo si Job? Nakaka-challenge yung kanyang integrity. Despite his suffering, Job maintained his integrity before God. Sa kabila ng kanyang mga paghihirap, sana yung salitang pagdadikipit sa patalim kumakabit, sana hindi yan sa mga Kristiyano. Pero ang malungkot, pati mga Kristiyano gumagawa na yan. No? Pagdadikipit sa Bombay kumakabit. Diyos me po. Job chapter 2 verse 3, nanghawakan pa rin siya ng mahigpit sa kanyang katapatan kahit na hinihimok mo ako laban sa kanya upang patayin siya ng walang dahilan. Ito makikita mo dito, ang Diyos, habang nagkikipag-usap kay Lucifer, sabi niya, hinihimok mo ako na nagawan siya ng masama si Job, kahit na wala siyang ginawang masama sa akin, pero tinanggap ng Diyos yung challenge kasi meron siyang tiwala kay Job. Si Job kasi merong integrity. Okay? Yan, sige, pinapayagan kita, galawin mo yung kanyang ari-arian. Galawin mo yung kanyang pamilya. Hanggang dyan lang. Hindi pa natapos. Pinuri niya pa rin ang Diyos, sinamba niya pa rin ang Diyos sa kabila na nangyayari lahat. No? Sabi niya, kasi malusog yung katawan niya, wala siyang sakit. Subukan mo saktan siya kung hindi ka niya isumpa. Sabi ng Diyos, sige, tinan niyo pag ang tao may integrity, pinagmamalaki tayo ng Diyos. Kapag sa kabila ng mga problema na nangyayari sa iyo, ng mga pagsubok na nangyayari sa iyo, iba't kabi-kabilang mga suliranin, no? Naiintindihan ko yun. Napanood ko kanina, yung nag-breakdown siya. Naiintindihan ko si Mrs. eh. Nakita ko yung si Mrs. na mag-breakdown niya. At yun ang ayaw kong mangyari. Kasi minsan, nakakabat talaga pag ang babae nag-breakdown. Down talaga. Women's Month. Women's Month. Down talaga. Talagang ano, ayun naman kami mga lalaki, kahinaan namin, kami mga babae na aming mga hero. Wow! Kaya nakita namin na kayo i-breakdown, ay parang breakdown na rin kami. Pero ang Diyos, meron siyang tiwala kay Job. Amen? Alam niya na kahit na payagan niya yung si Lucifer na galawin si Job, hindi niya siya ikatanggi. Hindi ko tatalikod sa kanya. Siya nga pala. Habang may nangyayari sa akin, na may sakit si ganito, hospital si ganon, patsikap si ganito, may sakit. Nakupak ko kayo niyan eh. Ako nanalangin ako sa bahay. Nag-iisip ako, ano ba kung gagawin namin? Para matigil na ito. Alala ko, kasi tumigil na tayo manalangin. Tumigil na tayo mangaral. Tandaan ninyo kapag hindi ka na busy, pag ang Diyos ay hindi na busy sa gawain ng Diyos, bibisihin ka ni Lucifer, ang demonyo, para maging abala ka. Ang nakakalungkot, si Lucifer, pag kinuha yung daliri mo,
pati kamay mo kukunin. Pag pinayagan mong kunin yung kamay mo, pati buong katawan mo kukunin niya. Ganun siya kagkahaman. Kaya mahirap magtiwala sa kanya. Kaya mula ngayon, yung Friday na prayer meeting, regular na yun. Okay? Pumunta kayo dito sa 8 ng hapon. Kung dahilan ninyo traffic, kaya ginawa ka na sa 8 yun. Para mayroong prayer. Hindi pwedeng walang prayer mga kapatid, atake ang demonyo. Pagkalaruan lang tayo. Ang problema kasi hindi natin nakikita yung kaaway natin. Pero sa magitan ng prayer, pwede natin patigilin siya. Pangalawa, tumigil na tayo mangaral ng salita ng Diyos. Kaya busy si Satanas. Kasi habang tayo ay binibisin niya, ginagawa niya tayo ng mga problema, hindi natin maiisip yun. Kasi unahin natin yung ating pangangailangan. Amen? Kaya pag Sabado, mangaral uli, lalo na ngayon, wala nang pasok, bakasyon na yung mga bata. Okay? O si Gams, wala nang pasok. Wala nang pasok, Gams? Meron pa? Nag-aaral ka pa ba? Ay, nagtrabaho na. Ayan, nagtrabaho na pala. So, every Sunday, okay? Every Sunday, Saturday. So, magpakabisi tayo sa gawain ng Diyos para walang daan, walang baitang, walang dahilan sa Satanas para makapasok sa atin. Amen? Bumawi tayo ngayon at awin natin siya para tigilan niya tayo. Mangaral ng salita ng Diyos, manalangin. Okay? Integrity. Sa kabila na nangyari kay Job, nagkaroon siya ng sakit, nagkaroon siya ng karamdaman, sa bandang huli, hindi mga kapatid, ang pinakahuli na pwede maging pinakamahirap para sa amin ng mga lalaki, mga ama, ay kapag bumigay na yung amin po may bahay. Amen. Diyan po kami mahihirapan. Kaya yung pinakahuli, yung pinakapahinga na pagsubok ni Job, nang bilang bumigay yung kanyang asawa. Ano ka ba, Job? Hindi ka ba masusuko? Para tumigil na ito, mamatay ka na, tumigil na ito mga pagsubok na ito. Ang asawa niya sagot ni Job, ikaw ay nagsasalita na parang hangal na babae. Tayo ba ay maglilingkod lang kapag tayo pinagpapala? Tayo ay malusog? At hindi na tayo maglilingkod kapag tayo mayroong sakit? Paano na tayo pinagpapala? No. Sa pagpapala, sa kahirapan, maglilingkod tayo sa Diyos. Kaya mahalaga po yung lalaki na manindigan at tumayo. Amen. Kaya kayong mga lalaki, mga tatay, kapag breakdown yung asawa ninyo, huwag kayong bibigay. No? Bakit ka ganyan, ha? Kayong bibigay. Manindigan kayo. Ipakita nyo kay Lucifer, lalaki ako. Ha? Lalaki ako ng Diyos. Amen? Nagkamali siya ng kanyang kinanti. Dito sa Chisdown Family Church, nagkamali siya. Okay. Sa pangalan ni Jesus. Pangalawa na integrity. Pag sinabing integrity na karakter sa Biblia, ang lang naisip ko ay si Joseph. Bukod sa kay Job, si Joseph. Si Joseph, sabi diyan, Joseph resisted the temptation of Potiphar's wife, choosing to honor God. Nilabanan ni Joseph ang panunukso ni Mrs. Potiphar kasi wala akong tangalang binigay eh. Asawa ni Potiphar, walang binagay pa anak kaya Mrs. Potiphar na lang ang tawag natin. Sabi ng Biblia, sabi ng isang evangelist na napakinggan ko, itong si Mrs. Potiphar, ano ito, yung kanyang klase ng kanyang beauty, parang si Aramina raw. Siguro, ano niya si Aramina siguro. Ngayon sa panahon natin ngayon, parang si Ivana Alawi. Biro mo yun. Biro mo yun, kahawin ni Ivana Alawi, tutoksuin ka araw-araw. Batang-bata pa si Joseph ito, kay dati naman yan. Kala mo ha, hindi mo ka. Tago-tago ko pa dyan, taga-tagan ko, kitang-kita ko ba rin eh. Tutoksuin ka araw-araw. Pero kahit na ganon, hindi siya nagpatokso. Amen? Ang lalaking may integridad, ang lalaking may takot sa Diyos, ang lalaking matuwid, hindi yan ang kapatokso kay Mrs. Potiphar. Amen. Kahit kamukha pa yan iba na Alawi. Wow.
Wow. Ewan ko sino yun? Saan natin kami ni Boy? Ni Boy, sino yun? Uy! Iba? Iba talaga? Alam mo kung inamin mo yun, nahanga pa ako. May integrity ka. Genesis chapter 39 verse 9, tingnan niyo. Paano kung magagawa itong malaking kasamaan at magkasala laban sa Diyos? Pero mo yun, wala nakatingin. Wala yung amo niya, wala yung asawa ni Mrs. Potiphar. Pero alam ni Joseph na may nakatingin sa kanila, ang Diyos. Naalala ko minsan, bigla ako nakatanggap ng tawag, ay hindi po ako nito. Alas 10 ng gabi. Alam mo na kwento na rin yun eh. Galing UK yung tawag. So, usap kami, tungkol doon sa property na kinuha niya sa akin. Tapos maya, habang nakasarapan kami mag-usap, siguro mga after 30 minutes, sabi niya sa akin bigla, Sir Neil, meron ka bang asawa? Dahil yung tukso mga patida, parang gusto ko sabihin, wala. Kasi nakita ko yung payslip doon eh, ang sweldo doon, kulang-kulang 10,000. Siguro, kahit man ng 50,000 buwan-buwan eh, no? Pero yung tukso. Pero, salamat na lamang meron akong asawa. Yes, yan. Yan ang sa loob ko kwento eh, kasi napagtanumpayan ko eh. Ang problema, kung hindi mo na pagtanumpayan, hindi mo may kwento dito. Yan ang problema. Sabi ko sa kanya, may asawa na ako, meron akong 4, hindi, 3 pa lang yun. Tama, 4 na pala, 4 na anak. Ganun ba? Sabi sa akin, tumigil na yung tumawag sa akin nung malaman na may asawa na ako. Kaya doon sa mga may asawa na, kahit mukha kayong binata, akala nyo lang yung mukha kayong binata, dinadaya lang yung babae ni Lucifer. Para magmukha kayong binata. Paano pa siya mga hindi pa kinakasal? Hindi pa kinakasal? Ano ang ibig sabihin? Ano ang ibig sabihin? Ano ang ibig sabihin nun? Pag hindi pa kasal, yan. Yan ang wala tuloy. Parang ano Parang ayaw na sabihin. wala nga. Yung mga baka muna si mga sigamay ko sa yan. Okay. Tuloy ko ba ito? Sa puntos pa lang tayo, integrity pa lang, di ba? Siguro ganito lang siguro tayo, no? Integrity na lang. Integrity yung sagot si Malawlok eh. Pangatlo, naisip ko si Daniel. Sa panahon niya, may mga miyembro ng mga leaders sa bayan na kanya kinalagyan na naiingit sa kanya. At gumawa sila ng isang batas na ang sinumang hindi sumamba sa pinagawa ng hari na ribulto ay itatapon sa buton ng leon sa yungib. Pero sabi ng Biblia na malaman ni Daniel yung batas, ang ginawa niya, imbis na matakot siya, binuksan niya yung pinto. Sabi kasi doon sa batas, hindi pwedeng manalangin sa kanya-kanyang mga Diyos. Dapat manalangin lang doon sa may ribulto. Ang ginawa ni Daniel, binuksan niya pa yung bintana, pinakita niya pa mismo na siya nanalangin. Parang na-insulto pa siya. Nang-insulto pa. Ibig sabihin lamang nito, pinakita niya, sa panahon na kahit batas pa yan ng tao, hindi niya pa rin niya tatanggapin, mas paniniwala niya tatanggapin niya at susundin niya yung batas ng Diyos. Sabi ng Biblia siya nanalangin. Dahil doon, pinatapon siya sa yungib ng leon na gutom. Pero sabi ng Biblia, hindi po siya kinain ng leon. Okay? Kasi nang siya po ay inihulog sa yungib ng leon, yung mga leon, nanalangin. Basta meron ba nakalagay ng gano'n? Okay. Daniel chapter 6 verse 4 hanggang 5. Wala silang nakitang katiwalian sa kanya sapagkat siya'y pagkatiwalaan at hindi masama o pabaya. Kaya, yun po sabi ko, kaya kailangan sa bansa natin ng mga leader na may takot sa Diyos.
Kasi kung sino pa yung gumagawa ng tama, kung sino yung mayroong mga adhikain na ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, malungkot kayo mga kapatid, nakakatakot na. Na may bumangon pang leader na labanan ang droga. Kasi pag nilabanan mo ang droga, itatapon ka sa ICC, International Criminal Court. Sana hindi po yan mangyari sa bansa natin. Sana may bumangon pa rin mga taong matino, mga lalaki na mga leader na may integridad at hindi matatakot na ipaglaban ang katotohanan para sa kabutihan ng Pilipino, lalo na ng mga Pilipinong Kristiyano. Amen? Iboto natin. Sino ba yun? Okay. Neutral lang tayo mga kapatid. Okay, pangalawa, commitment doon sa ICC. Joshua chapter 24 verse 15, ito sabi ni Joshua, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, at piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreyo, ng lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan, ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ang taong mayroong integridad, hindi lang siya yung naglilingkod sa Diyos, kasama pati yung kanyang pamilya. Kaya sa Sunday School namin kanina, ang aming paksa ay patungkol kay Abraham. Nang sinabi ng Diyos kay Abraham, umalis ka sa bayan mo, pupunta ka sa bayan na ipinangako ko sa iyo. Hindi basta lang umalis si Abraham. Ang ginawa niya, sinama niya si Sarai, sinama niya si Lot na kanyang pamangkin kasi wala siyang anak eh. Ang ibig sabihin niyan, pag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, dapat kasama pati pamilya mo. Okay? Kasama si Mrs., kasama ang ating mga mahal sa buhay. Ito yung definition of commitment. Dedication to following God's commands and remaining faithful in all circumstances. Sa Romans chapter 12 verse 1, tinawag ito commitment and worship and service. Presenting ourselves as living sacrifices. Ibigay natin, iharap natin ang ating katawan, ang ating sarili bilang haing buhay na siyang katampatang pagsamba sa Diyos. Ang isa sa mga biblical example ng commitment ay si Ruth. Sino po nakakilala kay Ruth? Alam ko sa rinungan na sa Cavite na po siya. Alala niyo si Ruth? Sa Batangas pala. Hindi ko makalimutan kasi tuwing mag-isimba yun. Meron akong pinya, meron akong prutas. Kumusta na si Ruth? Imbis ko na yung pinya, imbis ko na yung ubas. Kaya hindi ko makalimutan yun eh. Alala ko siya.